this is an old building, no? That's why we have decided to renovate the north, south, and that back lobby, no? Back entrance. Kasi yan yung, so we have decided to install air conditioning. Kasi nahihirapan yung mga guests minsan, pumipila. And then as you know, sa SONA, all the VIPs will be passing through north and south lobby, no? Major complaint, napakainit. Tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, 2024. Ilang bahagi ng batasang pambansa ang sumasailalim sa pagsasaayos, kabilang na ang paglalagay ng air conditions sa North at South Galleries kung saan pumapasok ang mga mambabatas, dignitaries at iba pang panauhin para sa SONA. Ayon kay House of Representatives Secretary General Reginald Velasco, nakapagpadala na rin sila ng nasa 2,000 imbitasyon at mahigit kalahati dito ang may kumpirmasyon na. Kabilang sa pinadalhan si Vice President Sara Duterte, subalit wala pang impormasyon ng House official kung dadalo ba ang Vice Presidente na kabibitiw lang sa gabinete ni PBBM. Nagkausap din anya sila ng Pangulo kaugnay ng SONA. I had a chit-chat with the President yesterday, and I said there are a lot of people who would like to attend this SONA, this July 22nd. And he said to me, accommodate all of them. Magpapatupad ng lockdown ang House of Representatives bilang security measures bago ang third SONA ng PBBM administration. Wala pang ula si Secretary General Velasco kung magkano ang pondo ng Kamara para sa SONA preparations. Samantala, isinama na sa monthly flag raising ceremony ng House of Representatives ang bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Ito ay kahit na saklaw lang ng Memorandum Circular No. 52 ni PBBM ang executive branch ng pamahalaan. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Sa ilalim ng direktiba, inaatasan ng lahat ng ahensya at instrumentalities ng pamahalaan, kabilang na ang government-owned and controlled corporations, educational institutions gaya ng state universities and colleges na isama sa flag ceremonies ang pag-awit sa Bagong Pilipinas Hymn at pagbanggit sa Bagong Pilipinas Pledge. Ang mga lokal na pamahalaan, hinihikayat ding gawin ito. Ayon kay Secretary General Velasco, ang pag-incorporate ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa buwan ng flag ceremony ng Kamara ay bilang pakikiisa sa layunin ng PBBM administration. I issued the order. I was instructed by the House leadership that we share the same vision, same goals. So we will adopt it starting today. June 26 nang maglabas ng memorandum si Velasco upang hikayati ng lahat ng departments at tanggapan sa Kamara na i-recite ang Bagong Pilipinas Hymn at Pledge sa flag ceremony. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.